Christo. Jaya Jaya Jesus Christo. Jaya Jaya Jesus Christo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya, at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba talaga si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin na ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan ng Diyos Ama or Holy Name of God na may kahulugan na siya na nag-aalis ng mga impediments and difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Magandang araw po ulit, Gabay Hari Criado. Meron pa pong isang nag-a-attend sa Dagupan Center na si Honorata Dulay na may tanong po para sa inyo. Okay. Bakit po pag ako nagdarasal at humihingi po ako ng tulong sa Diyos, para pong walang dumarating na tulong? Salamat. Kailangan po nating parating tandaan na tayong lahat ay mahal na mahal ng Panginoon Diyos. Kung minsan, iniisip natin, taimtim naman ang aking dasal. Pero, bakit parang hindi ako narinig ng Panginoong Diyos? Hindi naman po sa hindi tayo narinig ng Panginoong Diyos or hindi tayo pinakinggan. No? Ang sabi sa New Testament, bago ka pa humingi ay alam ko na kung ano ang iyong hihingiin. No? At sa New Testament din ay merong nakasulat na kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang tanong lamang ngayon ay ano ba ang ating hihingiin sa Panginoong Diyos? Kung minsan, ang hinihingi natin ay hindi ito ang ating kailangan para maging masaya. Ang Panginoong Diyos ay alam niya ang past, present, at future. No? So kung minsan, kung meron tayong hinihingi at kung ito ay hindi makakabuti sa atin, bagamat kumbinsido tayo na etong kailangan ko, pag nakuha ko to, magiging masaya ako. Subalit, mas nakakaalam ang Panginoon kung ito ay magiging sanhi ng iyong kalungkutan o paghihirap. Kung hindi niya ibibigay, ay magpasalamat tayo sa Kanya. No? Kaya ang isang totoong devotee ng Panginoong Diyos ay nagpapasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin. At maraming salamat din po sa mga hindi ninyo ibinigay. Dahil malakas ang conviction ng devotee na mahal ako ng Panginoon Diyos. Kung meron siyang hindi ibinigay sa akin, ito ang nararapat sa akin. Ito ay proteksyon sa akin. Dahil alam niya na kapag nakuha ko kung ano man ang gusto ko,
at ito'y nakuha ko, baka hindi ko makayanan kung paano gagamitin kung ang aking hinihiling. No? So, ang tanong ngayon, ano ba ang aking hihingin sa Panginoon Diyos? Kung gagamitin po natin ang ating talino at kung tayo ay tumatanggap na ang Panginoong Diyos ang pinakamatalino, pinakamakapangyarihan, at nagmamahal sa akin. Kung tinatanggap ko ang katotohanan na ito, ay hindi ba dapat itanong ko sa aking sarili, ano kaya ang gusto ng Diyos na magkaroon ako? Kung matalino siya, matalino ang Panginoong Diyos, no? Alam niya kung ano yung dapat magkaroon tayo. At nagmamahal siya sa atin. Kapag mahal mo ang sino man, ay gusto mo siyang maging masaya. So, kung ano ang gusto ng Diyos na magkaroon ako, yun ang aking dapat hilingin, hindi ba? Dahil maaaring ang aking dinarasal ay hindi naman yun ang magbibigay ng kaligayahan sa akin. Karamihan ng mga tao dito sa mundo, ang kanilang dinarasal ay yung merong direktang kaugnayan sa kanilang material na pangangailangan. Meron silang material desires, gusto nilang makapunta sa ibang bansa, gusto nilang magkaroon ng pera, gusto nilang magkaroon ng mga gamit, vehicles, o kaya magkaroon ng mas mataas na posisyon. O siya ay magkaroon ng malawak na followers. No? Lahat yan ay material desires. At sila ay talagang nagsisikap na makuha ang mga bagay na yan. Kaya yung iba ay pupunta sa simbahan para magdasal at ang idea nila ng dasal ay hihingiin ang mga ito. Yung iba naman ay hindi na pupunta sa simbahan at sasabihin nila, maski sa bahay naman ay pwede akong magdasal. Totoo din po yun, pwede namang magdasal maski saan. Pero ang mas importanteng dapat malaman ay ano nga ba ang ating dapat ipagdasal? Ano ang ating dapat hingin sa Panginoong Diyos? Ang Panginoong Hesus ay ang nagsabi, kung ikaw ay magdadasal, magdasal ka ng ganito, Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang mga pangalan mo. So, doon ay magkakaroon tayo ng malinaw na guidance na kailangan nating sambahin ang mga pangalan ng Diyos. At binanggit din ni Jesus Christ na ibigay mo po sa amin ang aming araw-araw na pagkain. Give us this day our daily bread. Ganyan daw tayong magdasal. Ang materialistic na tao, ang nasa ilusyon na ako ang aking material na katawan, natural lamang na kapag sasambitin niya ang dasal na yan, give us this day our daily bread, ang kanyang iniisip, ang tinapay na palaman sa kanyang tiyan. Dahil iniisip niya, ako ang aking material na katawan. Subalit, ang devotee ng Diyos,
ang nagsisilbi ng may pagmamahal sa Panginoong Diyos, automatically na-enlighten siya, nagiging malinaw sa kanya ang katotohanan sa kanyang sarili at sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Si Lord Jesus Christ ang pinaka-perfect example. Isang araw, sabi ng kanyang mga disciple, Master, kain po tayo. Ang sabi ni Jesus Christ, I have food which you do not know. So, nung pag-alis niya, nag-usap sila, mga disipulo, meron bang nagbigay sa kanya ng pagkain? Kasi nga, nasa stage sila na ine-educate pa sila ni Panginoong Jesus. At sinabi niya, meron akong pagkain na hindi ninyo alam. Ano yung pagkain na yan? Kung naiintindihan ko na hindi ako ang aking material na katawan, ako yung spiritual energy na nandito, ang parte ng buhay. Ako'y buhay, no? Ang katawan ay gawa lang sa chemicals. Ang mga chemicals ay hindi buhay. Ako ay buhay. Meron akong kamalayan, meron akong nararamdaman, meron akong intelligence, at alam ko na ako ay umiiral, at meron akong goal sa buhay. Ito ay attributes or qualities ng bawat isa sa atin. Tayo ay buhay. Ang buhay ay spiritual. Ang buhay ay hindi chemical. Ang buhay ay hindi material. Dalawa ang energy. Material energy, at yun ang ating material body. At spiritual energy, tayo yun yung nandito sa loob ng katawan na nagpapagalaw sa ating katawan. So, ang totoong follower ni Lord Jesus Christ ang nakakaintindi sa kanyang totoong katauhan, sa kanyang identity. I am a spirit soul. I am a servant of God. So kung naiintindihan ko na ako ay spiritual, alam ko din na ang aking kailangan ay spiritual. Merong material na pangangailangan ang material body. At meron din akong kailangan bilang espiritu, no? Nangangailangan din ako ng spiritual food. Ano ang spiritual food? Ang spiritual food, yan ang gusto ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo. At dahil yan ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. Kung kaya't yan ang dapat nating hingiin sa Panginoon Diyos. Ang paghingi ng pang-araw-araw na pagkain para sa ating katawan ay hindi masama. Maraming pumupunta sa simbahan at nagdarasal sa bahay, humihingi sila ng tulong sa kanilang material condition, ay hindi yan masama. Dahil malayong malayo ang ganda ng kondisyon na yan kaysa mga atheists, yung hindi naniniwala sa Panginoong Diyos. At least itong mga taong ito ay malakas ang kanilang kumbinsido sila na merong mabait na Panginoong Diyos na handang tumulong at ibigay ang aking hihingiin dahil siya ay napakabait. Totoo po yan. Ang tanong nga lang natin ngayon, ano ang ating hihingiin? Minsan merong akong narinig na example sa aking teacher. Kapag ang isang taong mayaman, no? Na halos hindi na mabilang ang kanyang kayamanan, ay tinanong kanya,
Ano ang iyong gusto? Humingi ka sa akin maski ano, ibibigay ko sa iyo. Ako ay mayaman, huwag kang mag-alaala na hindi ito makakaapekto sa akin. Humingi ka maski magkanong gusto mo, bibigay ko sa iyo. Tapos, kung sasabihin ko sa kanya, bigyan po ninyo ako ng 5 piso. Matalino ba yon? Pwede kang humingi sa kanya ng maski magkano, tapos sabihin mo, bigyan po ninyo ako ng 5 piso. Maski na yung taong mayaman na gustong magbigay sa iyo, kaya lang nirirespeto niya kung ano lamang ang gusto mo, yun ang ibibigay niya. Magiging malungkot siya. Magiging malungkot siya dahil kaya kanya nang bigyan ng maraming beses pa kaysa 5 piso. No? So ngayon, ang Panginoong Diyos ay gusto niya tayong maging masaya. Pero no amount of material possession or position will make us happy and satisfied. Kaya ang ating daily food ay katulad ng sinasabi ni Jesus Christ, my food is to do the will of my Father. So kung susundin natin ang example niya, at iyon ang ating dapat ipagdasal, at iyon ang gusto ni Jesus Christ at ng God the Father na magkaroon tayo. So, nire-request ko po kayo, tayo pong lahat, ay magdasal. Hingin natin yung gusto ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo. Magdadasal po tayo na sa Panginoong Diyos na sana po ay magkaroon ako ng malakas na kagustuhan na makasama sa iyong loving service. Bigyan po ninyo ako ng humility. Dahil ang Panginoon ay natutuwa sa mga humble na tao. Yung taong mapagkumbaba, iniisip niya, ako ay sobrang makasalanan. Pinakamababa sa lahat, dahil ganyan ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kung kaya't kapag siya ay nagdasal, masasabi niya talaga sa kaibuturan ng kanyang puso, tulungan mo po ako na malagay sa kondisyon ng loving devotional service. Hinihingi ko po sa iyo, O Panginoon, na sana ay mabigyan ako, maski katiting lamang. Please help me develop the quality of the saints. A saint who is completely surrendered to you. Hingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos na ang buhay ko po sana ay magamit ko para magsilbi sa inyo. Ang aking oras, ang aking lakas, ang lahat ng ipinahiram mo sa akin, sana ay magamit ko bilang pagsisilbi sa inyo. Kapag ang hinihingi natin ay makapagsilbi ng buong pagpapakumbaba, feeling oneself even unworthy to render service to God. So we render loving service to God in a humble state of mind. Not even qualified to be His servant. Ganon pa man ay hinihingi natin. Maawa na po kayo sa akin. Tanggapin po ninyo ako
bilang inyong tagapagsilbi. At sana ay darating ako sa sitwasyon na wala na akong papangarapin pa na makuha dito sa mundong ito. Ilagay po sana ninyo ako sa kalagayan na ang lahat ng gusto ko ay kung ano lamang ang magbibigay ng tuwa sa iyo. Let me be engaged in activities that is pleasing to you. At wala na sana akong gagawin na hindi ito nagbibigay ng tuwa sa iyo. Darating na po sana ako sa kalagayan na matikman ang pure love for you. Let me come to that point of stop sinning. Jaya, Jaya, Jesus Christo. 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 Jaya, Jaya, Jesus Christo.